paminawon ba usa ka diakono or evangelist ni sa Iglesia ni Cristo na siya ipahibalo sa tuang video atong paminawon siya. Mayroon kaming ipaparinig sa inyo, mga mahal naming mga kaibigan, mga viewers namin, mga followers, no? Isa po itong live na video ng Tigo Umandam, ano yung ipaparinig mo sa amin? Nanda kaming makikinig kasi followers mo kami. Kaya namin ipaparinig ang video ito para po kayo na po mismo ang mag-iisip at makapagsabi kung ano po ang sitwasyon ng mga tagapagtanggol sa paniniwalang. Pakinggan natin ano ang sitwasyon ng tagapagtanggol ng paniniwalang Iglesia ni Cristo ngayon. Ating pakinggan. Magandang gabi bayan! Ilang araw po bago ang selebrasyon ng ika-101 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo, inanunsyo ng pamunuan nito ang pagtiwalag kina Ka Cristina Tenny Manalo at ang byuda ito ni Ka Eranio Ka Erdi Manalo at Ka Felix Nathaniel Angel Manalo na panglima sa 6 na magkakapatid ng executive minister ng isa sa pinakamalaking religious group sa ating bansa. Ito po ay matapos mag-upload ng video sa YouTube ang mag-ina na nagsabing nanganganib ang kanilang buhay at may dinukot umano na ilang ng ministro. Live mula sa Iglesia ni Cristo Central sa Commonwealth Avenue, Quezon City, nagpapatrol si Dolan Castro. Kabayan, ang punot dulo nito ay ang YouTube video nga na nilabas ni Ka Angel at Ka Tenny Manalo na humihingi ng tulong sa ating mga kasamahan sa Iglesia ni Cristo. Lumalabas na yung kabayan na may kaugnayan sa pamamahala at liderato. Dahil dito, itiniwalag na ng INC ang mag-ina. Ibig sabihin, hindi na sila kasabi ng INC at hindi na sila papayagang makasamba. May memo na nilabas at babasahin sa lahat ng kapilya ng INC sa buong bansa. Magkaroon ng anunsyo sa iba't ibang mga kapilya dito sa Iglesia ni Cristo, kabayan. Okay. Linawin lang natin yung picture na pinakikita mo, si Ka Tenny at saka si Ka Angel ay mag-ina. At si Ka Tenny naman ay asawa ng yumaong si Ka Erdi Manalo. Tama, kabayan. Ito ay kapatid ni ng kasulukuyang executive minister ng Iglesia ni Cristo at yung si Ka Tenny naman ay kanyang ina, kabayan. Oo. Si Ka Eduardo yung kasalukuyan at kapatid itong si Ka Angel. Tama, kabayan. Oh, kamusta ang mood ngayon dyan sa iglesia? Kabayan, dito naman sa akin kinakatayuan, kanina medyo maraming tao dahil araw ng kanilang pagsamba at wala naman tayo nakitang anumang kaguluhan at normal ang proseso ng simbahan dito at yung mga tao nga lang, yung ibang mga miyembro ay ayaw din magsalita at nalulungkot na lamang daw sila sa mga nangyayaring ito, kabayan. Maraming salamat si Dolan Castro live mula sa may Iglesia ni Cristo sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Hey bro, Latigo Umandam, grabe no? Grabe pala nangyari sa loob ng apologetic ninyo, ng kapilya ninyo, no? Mag-ina, kapatid, pinalayas. Grabe yan bro, Latigo Umandam. Dapat, ano-ano niya ng pansin yan. No, nagkagulo-gulo na pala yung balita dyan sa inyo. TV Patrol pa. Grabe bro, Latigo Umandam. Hindi ba kayo nahiya niyan bro? Bro, Latigo Umandam, kamusta? Nagkagulo-gulo pala dyan sa inyo, no? Grabe, nagkagulo-gulo dyan sa ANC pala. Sus, grabe. God bless na lang sa inyo. Mga Karils, mga viewers, happy Lord's Day. Paminawa rin ninyo ning wali sa pastor sa SDA. Klaro man yun yung bakak binutbot. Saydan ka nga naibata nga na priso tungod kay ng rape atong paminawon yung video. Tanaw og porno sa papa, bitbiton ang anak. O di, unsay nakita sa bata? Nga lalaki. Nga unsay na resulta? Ganun kabalo magkarang pastor, alang nga napriso man ang bata. Tuwa man sa tagong si Tijil. Unsay rason? Di pangutanan ako, nahimong ripis ang bata. Binuang maningwalihan karon pag kakitag bata nga na priso nya ng rape. Pila po edad sa bata nga na priso pastor tungod sa pagpang-rape o pila po edad sa iyang rape. Unsay rason? Di pangutanan ako,
nahimong ripis ang bata. Kay bisan sa iyang pangidaron nga Jis, mupatol na siya 18. Pisot pa man na, pastor, o diya. Matod pa ni Pastor Bacalaris, ito paminahon ang ingon ni Pastor Bacalaris, ha. Tingala gani ko nganong nang rip ng bata, pastor, og 18 nga. Mao man ni ingon ni Pastor Bacalaris, o. Unsa ang bata, Pastor Chris? Ang bata dili tao kundili bata. Ang bata dili tao kundili bata. Tanawa, utro to, Pastor Be, para madunggan yung tanan. Ang bata dili tao kundili bata. Pas yun ka. Ingnan ka sa inyuhang presidente sa SPUC nga ang bata dili tao nya, ikaw pod pastor diya sa Tagum, nagwali po ka nga ang bata ng rape. God bless ninyong duha, mga bugoy gyud po ba. Shout out kang Pastor Chris Bacalaris o sa kang Pastor Chester Bacalaris, ang usa sa mga admin sa programa niya nga gitawag og Lamdag sa Kamatuoran o sa iyang programa nga sa English Light of Truth. So Pastor Chris Bacalaris and Pastor Chester Bacalaris, your group is reacting now because of the book I posted and question on your program yesterday, Lamdag sa Kamatuoran, and now you are asking me to provide the entire book. That's ironic. It's your book. Kamu dapat ang kabalo sa sulod, ana. Kamu dapat. I only did what your host has been doing for a long time. Putting excerpts, cutting portion, and posting them publicly. Pastor Chris Bacalaris has posted hundreds of selective excerpts from Catholic books before, often cut and highlight to make a point. That has been your style. Karon ang gigamit nako ang parehas nga pamaagi o gibalik lang sa inyo, ha. Ngano man nga mo reklamo mo kung kamo ang magputol-putol og mukot o kira, pero kung ako ang mubuhat sa parehas nga style, sayop na dayon. Asa man ang fairness, ana, pastor? Let's be consistent and intellectually honest. If putting partial excerpts is acceptable, no? Then it should apply to everyone. If it's wrong, wala nga ang tagsagtagsa na to bahig should stop doing it. Pastor Chris Bacalaris and Pastor Chester Bacalaris, kini ako dili ni ingon nga atake personal. Iatake ko lang ang inyuhang pag-react sa ako ang post nga libro nga akong gipangutana sa inyo sa inyong programa, nga ni-comment mo dito og blatan. Dili maayo na nga moingon mo blatan post ngano man. Igor ako naghatag anang inyuhang sulod sa libro sama sa gibuhat nimo nga gipangputol-putol pod nimo ang daghan na mo mga libro. Kung magyagyagana ta okay ra, kay ako gamay ra akong gipa-post. Ang inyo sobra gato, so iyagyag na tanan ang kinatibukan anang libro para atong tan-awon. That is my challenge, your program. I'm sorry for my kanang giingon nato nga ego, no? Siloa ko ninyo. So dagan kay salamat og Ginoo, mga panalangin natong tanan. Ayaw ikalain ninyo kini ako ang ayaw ninyo ning ikalain kay ego ra ko ni counter sa inyong gipaghimo. Salamat o may buntag sa tanan. Pastor Archie, asa makakaron? Ulan-ulan ra ba? Pasilong sa balay sa mga rebulto. Ano na siya? Nya, unsa may hunahuna nimo ng mga rebulto, pastor? Kuan ra ba na kanang bawal ra ba na sa imo, ha? Unsa may kuan nimo ana? Unsa may hunahuna nimo ng mga rebulto di aron? Ang rebulto makatabang o makaluwas. Example, pastor, example anang rebulto nga
makaluwas daw be? barko kuno no nga nasa dagat o niya nalunod niya dunay rebulto nga kahoy nilutaw o niya ang maong tao nakakupot sa maong kahoy sumuto nga naluwas ang maong tao. Salamat kay Pastor ha. Salamat karon tuo na dai kana. So thank you kay Pastor. God bless. Pastor Atsi Arniedes. Igsoon may buntag ni ako'y gigunitan diri nga basahon sa Seventh Adventist kining gitawag og lagda sa ilang pagtuo. Nga naa diri sa ilang lagda silang pagtuo nga ingon diri nga santoson ang Sabado kay kanato maayo, malipayong Sabado sa pagsimba kanimo. So malipayon ang Sabado sa pagsimba kanimo. So ang giingon diri nga ilang gisimba ang Sabado. So mas maayo pa ang Sabado ilang gisimba ang sumpay halaran ta si Jesus kay siya manunubos. So ang Sabado gisimba nila pero si Jesus ila lang gihalaran. So salamat. Asa, kapitulo, bersikulo sa Biblia, paninton ka ba? Paninton ka. Asa, mabasa, kapitulo, bersikulo sa... May mabasa sa Biblia, Pastor. Di yung kakabasa, Pastor. Bisa mahugat kag ingon asa mabasa sa Biblia. Way mabasa sa Biblia nga ang Sabado mo'y simbahon ninyo na si Kristo halaran ninyo. Way mabasa sa Biblia, anak. So, entonces, ang mabasa sa Biblia, Pastor, si Kristo ang simbahon, dili ang Sabado. Nas Mateo, kapitulo 28, versikulo 9, si Kristo gisimba sa mga apostoles. Unya, Mateo 2:11, si Kristo gisimba sa mga mago. So, si Kristo ang simbahon, Pastor, dili ang Sabado. Salamat. Mga kaigsuonan nga anti-baboy katong anti-pig mga nagsunod sa mga pagtulunan sa Hudiyo, ang Biblia nagclassify og duha ka klase nga baboy. Tanaw na tong Biblia ha. Kining gitawag og King James version nga Biblia, diri sa gitawag nato og Soponias mga kaigsuonan. Soponias kapitulo 2:14 ingon ang libro sa Soponias. Ingon diri libro sa Soponias may igsoon 2:14, og ang mga panon sa kayupan managlubog sa kataliwad-an niya ang tanang mga mananap sa mga nasod lakip ang pelikano og baboy nga tunokon. So dinhi sa Soponias naay gisgutan nga baboy nga tunokon. Unya sa Levitico kapitulo 7 bersikulo 11 kapitulo 11 bersikulo 7 ang baboy nga gisgutan didto dili mo usap. So dili mo usap ba og pagkaon. Lahi sa atong baboy karon nga walay tunok og mangusap, no? Kay kanatong baboy karon kusog man mo usap og pagkaon. So mao na ang mga baboy nga gidili sa Biblia, kadtong baboy nga dili mo usap sa pagkaon niya og kining baboy nga tunokon. Unya, matud pa sa Isayas, gisilhig na sila sa Ginoo. So wala na, mao na nga ang atong baboy karon, makita ninyo wala na tunok og mangusap na kay kadtong mga baboy sa Biblia nga gidili. Pastor Chris, kitsa pangalan sa inahan o amahan ni Santa Maria? Asa, kapitulo, bersikulo sa Biblia, paninton ka ba? Paninton ka. Panington Pastor. O dili importante ang kasaysayan silang pangalan kaya wala gisulat sa Biblia. Patay na Pastor, wa man gid daw mabasa sa Biblia. Unsaon na lang ni ingon sa imuhang membro. Unsaon na lang. Oy, shout out sa akong mga amigo nga mga protestante katong mga Bible alone. Diya lang ko'y challenge ninyo ba? Since nga Bible alone mo, ako challenge ninyo. Asa mabasa, kapitulo, bersikulo sa Biblia, ang pangalan sa amahan o inahan ni Santa Maria nga inahan ni Kristo. Okay, di man na pwede siya matao o way inahan o amahan. Di man na siya pwede matao. Kaya kita, damang kita gigikanan, natay inahan, natay amahan. So, challenge na ko ninyo mga Bible alone defender o Bible alone followers. Palihog ko og hatag sa
kapitulo bersikulo nga mabasa ang pangalan sa amahan ni Santa Maria o inahan ni Santa Maria. Kaya kung mabasa na sa Biblia kapitulo bersikulo, magpabunyag ko ninyo, musunod ko pagkapastor sa inyo ang grupo. Kato makabasa lang ha. Musunod ko pagkapastor, pabunyag ko ninyo. Kung naa. Pero kung wala, ay pabili na lang ko dire. Pabili na lang ko sa Katoliko kay doon na may mga ebidensya namo bisag gawa sa Biblia. Usa ka SDA evangelist nga way hikabang kaagan sa Biblia, nayabo ang iyang pangaturungan nga kung di mabasa sa Biblia dili tuuhan. Atong paminawon ang way hibang kaagan nga usa ka evangelist, nga usa ka hilabtanon nga evangelist sa SDA. Ang imong tema diha saya pakiotro ana Sayop. Ang tao. sayop. Nga mo base, nga dili mo base sa Biblia. Okay, nindot kayo, no? Sayop ang tao nga dili mo base sa Biblia. So ingon niya, sayop daw ang tao nga dili mo base sa Biblia. Mao na ako siyang gipangutana sa mga writings ni Ellen G. White nga tao nga ilang magtutukod. Pero naa siya'y pangayo nangayo sa pabor sa kuha ato paminaon. Kung mahangyo lang ko Dara. nimo, Brother Salward, mahangyo lang ko nimo. Kung mahangyo lang ko Dara. nimo, Brother Salward, mahangyo lang ko nimo. Hangyo na. Kita mga Katoliko, wa gyud tay problema og mohangyo o dili. Kay basig di og makabasa siya sa writings ni Ellen G. White sa Biblia. So hangyo gyud siya ato paminaon ngano mohangyo siya be. Basa ko. Page 44. Ako basahon. Ingon dire. Dara bro. Kini ako man ni bagisan. Dara. Ingon din nga excessive indulgence in eating, drinking, sleeping, or seeing is sin. Asa man gikuha ni Ellen G. White nga teksto bersikulo sa Biblia nga ang tuma kunong pagkaon, pag-inom, pagkatulog ug pagtan-aw sala. Asa Okay. man nagikuha sa teksto Tubag. bersikulo sa Biblia kay Tubag. sayop man ka ang tao na wala nagbase sa Biblia. Now Okay, ako tubag tuta na na asa dapit ni sa Biblia gikuha niya Okay, para matubag na dili ko. sa masayop. Sige. Matubag na ko. Ang una na kong tubag mo ni, ang gisulat ni Ellen White, counseling. Walay mabasa sa Biblia, walay mabasa sa Biblia, walay mabasa sa Biblia, walay mabasa sa Biblia. Na tikwang dayon. Wa man day mabasa sa Biblia nya magsige mog ingon asa mabasa sa Biblia. Ug ibalik na mo sa inyo ang inyong argumento, wa man day mo mabasa. Tikwang ka Roy Tondag. Ayon na pagsige panghilabot sa Katoliko igsoon. Ni asa ako makamot karon mga igsuon ang gitawag nato nga karaang Biblia nga Latina Vulgata nga 405 pa siya ni gawas no 405 ED. Ra 405 ED nya kasagaran gamiton ni sa mga igsuon nato protestante labi na sa mga SDA. So ingon din sa Biblia bersikulo 22 ingon diri og sa nakaordina na dinha kanila sa tagsa kasimbahan og mga pari og nakaampo dinuyugag mga pagpuasa mitugyan kanila ngadto sa Ginoo kinsa ilang gituohan. So dinhi mga kaigsunan, klaro kayo sa Biblia nga dunay giordina nga mga pari ang mga apostoles, no? Dito man nahitabo sa sa Antioquia mga kaigsunan ug sa Listra. So kining mga apostoles nagordina og mga pari mga kaigsunan, wa gyud kay mabasa dinhi sa Biblia nga litra por litra kay gusto man sa ato mga igsuong protestante litra por litra, wa gyud kay mabasa nga ang giordinahan dinhi pastor sa mga ang giordinahan sa mga apostoles nahimong pastor. Kundili sa Biblia pari gyud ang imong mabasa nga giordinahan isip